gabi po ay yung verse 7 ang aking gagamitin po sa pagpapatuloy ng ating series. Pinamagatan ko itong Be Merciful. Napakasimple lang pero napakalalim po ang ibig sabihin ng merciful. Sa Tagalog ay pwede natin gamitin yung ikaw ay maging mahabagin o pasensyoso or maunawain. Maraming ibig sabihin po sa Tagalog itong merciful. Ikaw ay hindi lang yung mahabagin o manawain o pasensyoso, pwede rin sabihin natin ikaw ay palaging mapapagkumbaba, pwede rin gamitin. But before that, gusto ko lang encourage si Brother Odi sa kanyang surgery. Magpagaling ka, pare. At sana ay magkita-kita po tayo, magpagalakas ka sa iyong pinagdadaanan na surgery. I love you, I miss you. Kiss. Merciful. At ganoon din, Mr. Yoli, we heard, siya din po ay may konting karamdaman. Ito yung sinabi sa English, sabi niya ay verse 7, Blessed are the merciful, or blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kumbaga parang kung ikaw ay mahabagin, ay makaka-experience ka din ng habag sa iyong kapwa, lalo na sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga tama yung ating kasabihan, kung ano yung itinanim mo sa iyong kapwa, yun din ang iyong aanihin. So kung ikaw ay salbahe sa iyong kapwa, pagdating ng araw, pag matanda ka na, ugod-ugod ka na, ay salbahe din yung mga mag-aalaga sa iyo. Kumbaga, lalo pag naranasan nila na hindi ka mahabagin na tao. Kumbaga, alam nila na salbahe ka, nung malakas ka pa, ikaw na wala ng kalakasan, aanihin mo din lahat yan. Kaya mas maganda po kung tayo po ay magiging merciful, maunawain, mahabagin, Isa sa mga kilala kong maunawain at mahabagin, at mahaba ang PC, si Brother Rohel Yoro, kung hindi niyo pa siya kilala, one of the elders in Hawaii, I met him when we moved to Hawaii in 2003. And I met this guy, si Brother Rohel Yoro. Napaka-unawain niya, yung tinatawag sa Tagalog na mahaba yung PC niya, nakawan na siya, bagsakan mo ng semento, hollow blocks yung paa niya, wala kang maririnig, binagsakan ko minsan ng troso, wala siyang sinabi. Ang ibig ko sabihin, maano talaga siya. Yung puso niya, yung puso ni Brother Rohel Yoro ay mayaman sa habag sa kapwa. May mga taong nagkautang sa kanya na nakalimutan na, isa ako doon. Hindi pa ako nakakabayan, wala kang maririnig, marami ako na-meet na mga tao, na talagang maunawain na niya, sina Manong Rodel, aking father-in-law, maunawain, talagang mahaba yung mga pasensya nila sa kapwa nila. Banggain mo man, sagasaan mo man ng bornil, wala kang marinig. Napitpit na sila ng troso ay wala lang. Sige lang, tuloy ang buhay sa kanila. And so, I believe, na ito yung mga nagawa nila o nagagawa nila sa kanilang kapwa, ay balang araw ay kanila dibong aanihin. Or, hindi man sila pwedeng anihin ito ng kanilang mga anak sa buhay or sa mga grandchildren nila, because pangako naman ng Diyos na hanggang ika-4 na henerasyon ay pwedeng anihin ng mga pinaghirapan o pagkabutihan ng kanilang mga magulang. And so here, sabi ni Matthew, verse 7, sabi niya, Blessed are the merciful. So here, I want to bring 3 things with you guys, how to become a merciful person. Paano magkaroon ng pusong ganito? Ako minsan wala ito one thing I discover, if you are a merciful person, yung mga prejudices sa buhay, o prejudgment sa buhay, o presumption sa buhay, maiwasan mo ito Kasi maunawain ka. So hindi ka basta-basta manghuhusga sa kapwa. Kasi nga, mayaman ka sa pagpapasensya. Pero kung wala ka ito, madali kang humusga Kaya sabi ko, minsan wala ako nito Minsan nanghuhusga ako ng pasahero ko.
Ay, sabi ko, ay wala ito, hindi magtitip ito. Pero biglang magtitip ng $10 or $20. Sabi ko, sorry Lord, inusgahan ko agad. Mga ganun, na parang mababaw, pero we already passed the judgment to people around us, or maybe to the people around you, or co-workers. We already passed the judgment kasi nga, nami-miss natin yung opportunity na magiging merciful sa kanila. Pagiging merciful or receiver ng mercy na things that we don't deserve, most of the times actually we don't deserve them, and yet we receive them. Yung tinatawag natin mercy sa kapwa natin. And so I mentioned a while ago that if you are a merciful person, marami kang maiwasan na pwedeng maging kasalanan o bunga ng pagkakasala kapag iniwasan mo yung tinatawag na halimbawa prejudging. Pwedeng iwasan ito kapag you're giving the benefits of the doubt, or yung tinatawag nating room for improvements. Pwede nating maiwasan. So here, there are 3 things that I want to bring with you about being merciful. Number 1, give others a second chance. Give others a second chance. Always put in yourself, na walang perfectong tao. Alam nyo, kapag naisip mo ito, kahit ano ka, kahit meron kang yung tinatawag nila sa mga psychologists na obsessive compulsive or disorder, yung parang gusto mo perfecto lahat o gusto mo maayos lahat, hindi I cannot tell, sa bahay namin dati, kaming mag-asawa, gusto namin maayos palagi. Gusto namin walang kalat sa counter, walang mga gano'n, o sa hagdan, o sa upuan, walang damit dyan na nakasampay, huwag magpapasok ng sapatos, kasi ang hirap maglinis. Mga gano'n dati, kami mag-asawa. Pero nung kasama na namin, ang mga tao na hindi namin kakilala sa bahay, mga stranger, galing sa walking, papasok sa sapatos, buhangin, footprints. Tapos sa hagdan, nagkaroon kami ng anak ni Lucas na hindi marunong cut dito, cut doon, Sabi ng asawa ko, na-stress siya, na-stress siya. Pagbalik, galing sa trabaho, sabi, anong klaseng bahay ito? Sabi ko sa kanya, may magagawa ka ba? Di tanggapin mo ng ganyan ang kasama mo sa bahay at matulog ka, magpahinga, kumain ka kung gusto mo. At least, maiwasan mo ang pagiging stressful. O yan, lalo ngayon, pagpasok mo sa bahay namin, akala mo kagubatan na. Dati, akala namin palasyo yung bahay namin. Pero ngayon, hindi na. Pero tanggap na namin. Yan ang ibig ko sabihin dito. That, we are extending this mercy to the people that live with us. Ika nga, na tanggapin mo na nga, hindi naman tayo perfecto lahat. So yun na, yung asawa ko ngayon ay nakakabawas yung stress niya sa buhay dahil tanggap na niya. Kami din ngayon, hindi na kami nagtitiklop ng higaan namin. Pagbangon namin na umaga, o anong dapat namin gawin, pagbalik namin galing sa trabaho namin, wala na, igagano'n mo na magtulog ulit. Hindi mo na kailangan ibalandra yung mga nakatiklop na mga kumot kasi nga nandyan na lahat. Kasi nga, na-influensya kami ng mga kasama namin sa bahay. Piruhin mo, dati hindi kami gano'n mag-asawa, nakatiklop lahat, ayos lahat. Pero ngayon hindi na, inayahan na namin. Kasi nga, paglabas mo ng kwarto mo, ano ba yan? Pagbaba mo, ano ba yan? Pagdating mo sa pintuan, ano ba yan? Pagdating mo sa kusina, ano ba yan? Wala na. Kaya sabi ko, hayaan mo na asawa mo. Nasakit lang damdamin mo yan. So my wife, she's extending the mercy to the people that live with her, including me, including her children. Kasi nga, pagpasok mo din sa kwarto ng anak namin, si Lucille, ay mas lalo. Pasensya na tayo dito, mga kapatid, buhay namin ito, ang isinesermon. Pero my wife is what my wife is doing right now is she's giving them another chance. Sabi ng asawa ko, kung hindi sila magkaroon ito, kailangan palayasin ko sila. So bahala kayo sa buhay nyo, kung hindi kayo magbabago. Send your own. Palalayasin niya kayo. But I told my wife, give them another chance. And my wife said, okay, another chance. Another chance. Ganun pa rin. Pagdating ng 2024, ganun pa rin. Sabi ng asawa ko, ako nakakapagod. Sabi ko, hayaan mo na sila. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, yung kinakanta natin, sabi niya, 1,000 times I failed, sabi niya, your mercy remains. Amen. Grabe ito. Alam niyo kapag merciful ka pala, yung mercy mo din sa iyong kapwa, dahil you realize that the mercy of God in your life remains, How many times God is giving us the chance, or the second chance, or the third chance, or many times over,
to be forgiven and to give this mercy that we don't deserve it. And that's why we need to extend this mercy to other people, even to them sometimes they don't deserve it as well. Amen? Amen. Many times, I don't deserve the mercy of my wife. Ano po? Halimbawa, may mga bagay-bagay na hindi niya gustong ginawa ko sa loob ng bahay namin. Ano po? Halimbawa, yung basyo ng Coke. Ano po? Kung pagdating mo sa kwarto namin, kung saan-saan mayroong basyo ng Coke. Ano? In Ken, nakabote, ano po, yung iba, hindi pa naubos, pero ayoko nang inumin kasi wala nang lasa, mga gano'n, no? Sabi ng asawa ko, ba't ang dami niyan? Sabi ko, hindi ko nga alam kung bakit merong Coca-Cola dyan, eh. Sabi ko, di naman pumapasok si sa kwarto natin, ano, pamilong dito. Sabi niya, si Lucas lang, sabi ko, si Lucas lang naman, ang kaagaw ko dito. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, bumibili ako ng Coke ng isang box, hindi pa nakakaabot ng 1 linggo, ubus mo na. Pero sabi ko nga, alam mo asawa ko, sabi ko, yan ang nagpapatibay ng ating pagmamahalan. Yung Coke na yan. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, nakakatuwa ano po na isipin na ang Diyos natin, bagamat sabi nga natin na we failed so many times, ay patuloy yung pinapabot niya sa atin, yung habag niya sa atin. Amen? Ang sarap nagigising ka ng umaga na alam mo yung habag ng Diyos. Sabi nga, they are new every morning. Ano po? Sabi ng namin, they are new every morning. Sabi din sa Ephesians chapter 4 verse 32, sabi niya, be kind and compassionate to one another. Sabi niya, the question is, who are these people o yung tinatawag nating one another? Ano po? Who are they? Sino ba sila? Pwedeng asawa natin, pwedeng mga anak natin, pwedeng mga kasama natin sa work, kasama natin sa church, pwedeng mga loved ones natin, kaibigan natin, or yung mga nakakasalamuha natin sa community, o yung kapwa nating driver, ika nga na walang pakundangan sa pagmamaneho. Ano po? Meaning, ano po, give them the room for a second chance as well. Hindi sila perfect, hindi tayo perfect, nagkakamali tayo, nagkakamali ako. Maganda rito, ika nga ay, we give them the benefits of the doubts. When Peter went after, went back fishing, at pinuntahan ni Lord Jesus after the resurrection, sabi niya, Peter, do you love me? Sabi niya, alam kong mahal kita. But the point there is, God or Jesus, gave Peter another chance. So when you fail, it's not the end of the world. Huwag kang magmukmuk yan. Of course, it's okay to be disappointed. It's okay to be discouraged. Pero huwag mong isipin, that's the end of the world. God will always give you another chance. It's not the end for you yet. Even me, God gave me many times over. Sabi ko ang asawa ko, kung wala si Auntie Binyang, it's either nasa kangkungan ako or either patay na ako ngayon. Ano po? Yun ang sinasabi ko sa asawa ko, when Auntie Binyang gave me another chance. Ano po? Many people helped me to go to college. Ano po? Palagi akong simula. Hindi ko natatapos. But Auntie Binyang gave me another chance. And look where am I today. Without Auntie Binyang giving me another chance, I'm not here where I am today. Just because someone trusted me and believed in me. One last chance. One last chance. Here am I today. And so even you, siguro meron kayong kaibigan o kakilala at sinasabihin nyo, last mo na ito, huling pagkakataon mo na ito. Baka minsan hanggang dyan ka na lang, last chance mo na yan. Pero you never know, maybe that's sinasabi natin, one last chance, ay pa rin tayo. Baka yun ang magbibigay din niya ng sarili niyang tagumpay. Bibigyan ko lang halimbawa dito, merong pamangkin, na binibigyan ko na hanggang ngayon, binibigyan ko ng pagkakataon na magtagumpay sa kanyang buhay. Hindi ko siya tinigilan, tinulungan ko mag-aaral sa seminary, hindi niya natapos. Tinulungan ko mag-aaral ng education, hindi niya rin natapos. Try niya mag-abroad, hindi rin nakapag-abroad, sabi niya sa akin, Tito, baka pwede mo pa akong bigyan ng isa pang pagkakataon. Binigyan ulit ng pagkakataon. Hanggang ngayon, At hopefully, one of these days, makarating din siya ng Amerika. And so, again, mga kapatid sa pananampalataya, dahil naranasan ko na-experience ko na nabigyan ng maraming pagkakataon. So, this is my self-confession right now. Ika nga na maraming binigyan ako ng pagkakataon. Kung walang tao nagtiwala sa akin, wala ako ngayon kung nasaan ako. And so, yung mga taong na-offend tayo o nasaktan tayo, let's give them another chance. Let's accept the mercy. Kasi nga sabi ko sa inyo, give them another chance. Hindi porket may nasabi sila, nasaktan tayo, na-offend tayo,
let's give them their chance. It doesn't mean, ano po na, porket hindi na tayo magkakasama o anuman ay wala na yung relasyon. Relationship is still there. But, sabi ko sa inyo kanina, it's not the end of the world. Another one is find ways to help those who are hurting. If you are a merciful person, kahanap ka or tumitingin ka ng pagkakataon para tumulong sa may mga nararamdaman. One of the tinatawag nating quotation, na narinig nyo na siguro, nabasa nyo na siguro, na nagpapa-remind sa akin most of the times, sabi nating, be kind because you don't know what's going on in their life or you don't know their battles, po. Hindi mo alam yung pinagdadaanan nila, hindi mo alam kung anong giyera ang kanilang sinasagupa. Hindi mo alam eh. Ang nakikita mo na lang yung mga ngiti nila, nakikipaghalakhakan sa'yo. Kapag ang lakas-lakas ng halakhak, akala mo wala silang kalbaryong dinadala. Akala mo they're not carrying the world upon their shoulder. If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know that a brother that he will carry you. Sometimes, sometimes we don't see what's going on, or most of the times we don't feel what they feel. We are not walking to the pathways that they're walking because what we see is their facial expressions. Parang ang saya nila. But the pain and the hurt that they're carrying or experiencing is unbearable. Mabigat, napakabigat ang kanilang pinagdadaanan. Kaya never underestimate the power of kindness. Yung tinatawag nating, hindi mo alam, yung palang extra kindness na pinaramdam mo sa taong ito ay, yung pala ang nagdala sa kanya para ma-overcome niya yung mga hurt and pain siya sa buhay. Kaya be kind, be kind. Remember King David when given the chance to kill King Saul? Sabi ng isang kapitan niya, come on King. Sabi niya, pagkakataon mo na para gumanti, patayin mo na yan. Pero anong sabi ni King David? Sabi niya, I'm not going to touch God's anointed. Sabi niya, even though this is the opportunity for me to make revenge or to kill this king who tried to kill me, sabi niya, I'm not going to kill him. He allowed God to act upon that action. And naging victorious po siya sa kanyang larangan ng pagtatagumpay. Alam niyo, huwag nating dungisan ang ating mga kamay when it comes sa tawag nating revenge. Huwag nating dungisan ang ating mga integridad or karakter sa buhay kung mayroon tayong pagkakataon na magkiganti. You never know, baka yung nasabi niya sa'yo o nagawa niya sa'yo ay dahil siya din po ay hurting. Most people who are hurting are saying hurt words as well, if you don't know that yet. Ang isang hayop, kapag nasa corner, ay saka lang siya lalaban. Nangangagat. Ang isang hayop, ano man ang klaseng hayop yan, kapag nakukorner na siya, una iipit siya. The point here is one and the same. Kadalasan, ganun din tayo. When we are hurting or in pain, yun din po na napoproject natin sa ating mga kapwa. Of course, just like what I said, let's give them the benefits of the doubt. Baka nagagawa lang nila mga bagay nito kasi nga they are hurting inside. Let me challenge you one more time. One act of kindness ay hindi po mawe-waste po yan. You never know, maybe that kindness that you acted will lead that someone overcoming their miseries in life. Baka yun yung kindness mo pala. Instead na murahin mo, instead na makapagsalita ka pa ng hindi maganda that you will regret later, baka mas magandang kung makapagsalita ka na maka-encourage, baka that yung goodness mo, yung kindness mo, yung pala ang magtatawid sa kanya sa bundok ng kanyang kalbaryong pinagdadaanan. Kaya mga kapatid sa panampalataya, let me challenge you, find ways to help someone, especially to those who are hurting. Marami pong tao who are in need of mercy. Maybe some in your family, some maybe a coworker, they need mercy. I need mercy. You need mercy. Sometimes, sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam na yung mga kaharap natin sa buhay pala ay nangangailangan ng habag. Alam niyo yung word na habag, napakalalim po yan. Kapag mahabagin kang tao, maramdaman mo yung naramdaman nila. At tutulo na lang yung luha mo kapag tumutulo yung tao at kausap mo. Or
katulad ng nung kinakanta natin kanina, yung Lord I live To worship you. to honor you, Sabi niya, isa sa mga ulitin ko, isa sa mga talagang pinag-pray ko araw-araw, yung ma-overcome ko yung mindset ng poverty, alam niyo, pakiramdam ko mahirap talaga ako eh. Poor, pero mayaman talaga ako, yun ang katotohanan. Nakalakos nga ako, Hindi. Alam niyo, even, isa ako sa nagkaroon ng sariling kasakyan sa lugar namin sa Marede, Pajero pa. So, kumbaga, pakiramdam ko, pero pakiramdam mahirap ako, mayroon din naman kaming bahay na, parang pakiramdam ko mahirap pa rin, nakakain ko naman ng gusto kong kainin, kung gusto ko, pero tinitipid ko yung sarili ko, nagtitiis ako sa maalat na itlog at kanin, At sabi ko, ba't ganito ang, yung ugali ko? Ang dami ko namang ipon na pera, $37. Sabi ko, pakiramdam ko, bakit naghihirap? Pakiramdam ko parang gano'n, Pero ulitin ko, na, yung mindset natin, minsan, playing with us, playing with us. My point here is one and the same. Minsan, parang gano'n, nagkukunwari lang yan. Nagsusulisip ng simpatiya, kaya nag-iiyak-iyakan yan. Nagkukunwari lang yan. Pero hindi natin alam, natutuo pala yung naramdaman nila. You see, kapag hindi ka merciful, hindi mo mararamdaman talaga yung naramdaman nila. You will pass judgment against that person kasi nga hindi mo naramdaman kung ano yung naramdaman nila. And so the last one that I want to share with you with this verse in verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Number 3 is chose to be forgiving. Kapag merciful ka talaga, madali kang magpatawad. Madali kang magpatawad eh. Di ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa amin. O di mamatay kang hindi ka nakapagpatawad. Choose to be forgiving. Pero marami tayo na kilala na, nakausap na, narinig na natin. Pasensya na, pastor, hindi ko talaga sila mapapatawad. Huwag nyo silang pilitin. Kapag nasabi nila ng gano'n, hayaan nyo. Sabi nga nila, time heals wounds. But, you know what? Choose to be forgiving because there are reasons sa pansarili natin. One example is that if you choose not to forgive, you put yourself inside the prison cell. Limited yung galawan mo eh. Kapag hindi ka marunong magpatawad. Another one, kapag hindi ka marunong magpatawad, on the negative side, hindi lang yung parang kinukulong mo yung sarili mo, yun nga, yung tinatawag nating sinisira mo na yung bridge mo. Wala nang tawiran ito, wala na. You see? Wala nang kaliwa na ito, walang ganun, wala na, putol na tayo. Ako, may mga tao din ako na iniiwasan ko na, to tell you honestly. Pero pinatawad ko sila. Pero hindi kailangan mag-fellowship ako sa kanila. Kasi alam mo alam kong awkward, yun ang gusto kong iwasan. Awkward na yung relationship. You see, it doesn't mean na kapag pinatawad mo tayo, hallelujah na ulit tayo, pare. Hindi gano'n. Pwede nyo gawin kung kaya nyo, pero ako, para maiwasan yung awkwardness. Pero hindi sinasabing, hindi na hanggang buhay na, hindi naman. Pero yung sinasabi ko dito, yung iwasan ko yung awkward na sitwasyon. Ayoko naman na ako yung mapahiya, ayoko din naman na ikaw yung mapahiya. Mas magandang kung mayroong tulay, kasi sabi nga natin, hindi lang naman ang isang tulay, meron naman tulay sa Cagayan River dito, sa Tugigaraw, meron din namang tulay pa sa Tumawini. Hindi kailangan magsalubong tayo sa isang kalsada. Kung pwede yung iwasan. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan tayo ugali nating mga Pinoy, lalo na tayong mga Pinoy, rights ko ito magbabanggaan na kayo magbabanggaan na kayo. Pero rights ko to Tama? Ugali natin yun mga Pinoy. Kasi wala tayong self-identity na Pinoy tayo. Sinakop tayo ng Spanish, sinakop tayo ng Japanese, sinakop tayo ng Amerika, at sinasakop tayo ng China ngayon. So hindi natin alam kung ano talaga tayo Hindi natin alam kung anong identity nating mga Pinoy. Kaya pagdating sa Pinoy, ang tawag nila crab mentality. Yun ang identity natin. Crab mentality. Grabe ng pangit, no? Pero alam ko hindi tayo gano'n. Nasasabi lang nila.
Pero alam nyo, ito yung sasabi, balikan ko, ano siya sabi natin, rights ko to. Minsan ganun tayo, rights ko to eh. Eh magbabangga na kayo. Eh pwede para mag-iwasan. Para mag-iwasan. Para maiwasan yung awkwardness. Pero just to be forgiving. Kapag pinili mong magpatawad ka, you can sleep better, you can eat better, and you can do things better. Napakaraming pwedeng magawa mo na mabubuti kapag yung puso mo ay punong-puno ng pagpapatawad. Sabi nga ni Kristo, di ba? Sabi niya when He was crucified on the cross, sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Most of them, they don't know what they're doing. And even they know what they're doing, just to forgive. Sabi ni Peter, how many times should I forgive? Sabi niya, 7 times for 7. Alam niyo, no calculations, no mathematics when it comes to forgiveness. Ulitin ko, ano po, one of my elders in Cubao before, si Brother Jimenez, si Efrain Jimenez, sa mga elders sa Cubao, we had a Bible study when it comes to forgiveness doon sa grupo ng kalalakihan. Isa sa mga nabanggit niya yung tinatawag nating unforgiveness ng puso natin. Ang sabi niya, ni Brother Efrain Jimenez, sabi niya, alam niyo kapag hindi ka marunong magpatawad, sabi niya, you are poisoning your heart. Nagulat ako, sabi ko, parang first time kong marinig, yung phrase na gano'n, na you're poisoning your heart. Kapag pinili mong hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi tama sa'yo. Sabi niya, you're poisoning your heart. Sabi ko nga, kasi nga sabi niya, magkakaroon ka ng alta presyon kapag nakita mo yung taong gumawa na sa'yo. Sabi ko nga, bumubulwak daw yung dugo mo eh. Pag nakita mo yung, kaya sabi niya, umiwas ka na lang. Kaya alam niyo, hindi masamang umiwas. Hindi porket sinabi mong tama ka, ako tama eh, sila mali. Sige, tama ka nga mali, magbabanggaan naman kayo. Di ba? Hindi magpakababa ka na lang. Be merciful. Di ba? Magpakababa ka na lang. Kasi the point here is this, manalo ka sa argumento, manalo ka dahil sabi mo, ikaw yung tama, masira ka naman sa relasyon mo. Sa asawa mo. Mag-away kayo mag-asawa, sabi mo tama ka. Nanalo ka sa argumento. Hindi ka naman niya kakausapin ng ilang araw. Puyo ka. Hindi mo alam. Pino-question naman niya yung pagkain mo, hindi mo alam, pinapatay ka na pala. Hindi. Di ba? Hindi, meron lang. Hindi mo alam eh. Nakita nyo? Kaya mas magandang be merciful. Be merciful. Love ka kayo. Mag-merciful. Mayaman tayo dapat dito eh, sa habak, sa awa, sa pasensya. Ulitin ko, hindi tayo perfect, hindi rin sila perfect. People will fail you. I will fail my wife. I will fail my children. I will fail you, church. That's the reality and facts of life. But if you are merciful, or my wife is merciful, or my children are merciful, they will choose to forgive me. Amen. To keep the relationship intact and alive. Amen. Pangwalo mo na yan, Nakita niyo? Sabi ng asawa ko, kahit 3 linggo na tayo hindi lumalabas. Kasi palaging walang time eh. Nag-camping kami, tapos tuwing na hindi kami tayo nakalabas. Sabi ko, oo nga, Sabi niya, tara, tumakas tayo, magsapuno tayo. Sabi ko, hindi, tulog na lang tayo. Tulog na lang tayo. Lumabas silang mag-ina, dahil naganap sila ng kung anong klaseng Yamaba puzzle naman, muscle na sinasolve ng anak ko, naghanap sila. Pagdating ng anak ko ngayon ng hapon, sabi niya, Dad! Sabi ko, what? We did not find this puzzle in Walmart, so we decided to go to Barnes & Noble. And sabi ko, did you find one? Yeah, we bought one. Tuwang-tuwa siya, biruin yung every Saturday, my son is spending dollars, Monday to Friday, Happy Meal, Saturday and Sunday, Happy Meal. Mamaya, dadaan kami ng Panda Express sa inang hapunan niya. Every first and third Sunday of the month, Panda Express. Imagine, Lucas is spending at least $400 to $500 every month. And sabi ko, this is not right. Hindi kami mayaman. Slight lang, Slight. Pero he's spending a lot of money. Pero we understand. My wife understand what's going on with Lucas. Ano po yung sitwasyon niya. Just 2 weeks ago, nagkaroon siya ng seizure. Imagine, And so,
ang asawa ko, sabi ng asawa ko, ibigay ko na lang kung ano yung kaya kong ibigay dahil sa sitwasyon ng anak ko. That's being merciful. That's being merciful. Kumbaga, hayaan na lang natin kung ano yung gusto niyang kainin at bilhin dahil sa kanyang sitwasyon. That's extending mercy. That's extending love to that young boy sa bahay namin na may sitwasyon sa buhay. This year, tatlong season na siya. Grabe, iniiyak pa lang namin. Hindi pa nga kami bayad sa unang season niya eh. Pumunta ba naman ang ambulansya at fire truck na hanggang ngayon binabayaran namin buwan-buwan yung fire truck at ambulansya. Kaya ngayon, ang suggestion nila sa amin, huwag na kayo tumawag, itagilid nyo na lang, ano din yung babalik siya. Nakadalawa na, at tinagilid lang namin. At unti-unti nakaka-recover. So yun ang ibig ko sabihin, na may mga taong nangangailangan ng mercy sa buhay natin. Na instead na i-judge natin sila, instead na i-hijack natin yung sitwasyon, to feel now that we are better than them or powerful than them and they are under our feet, i-extend na lang natin yung mercy. Kasi nga, ulitin ko, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nila sa buhay. We don't know. What we see is what we see. But within, we don't know. Just look at me today. Let me conclude this one. Just look at me. Alam niyo ba ang nangyayari sa isip ko at puso ko every day? Of course you don't. It's just me and my God. Most of the times my wife asks me, what's going on with you? Ba't hindi ka nakakatulog? Pero sabi ko, okay lang ako, don't worry. Deep within, I have a lot of burdens in my heart. That give me, sabi ko, alta presyon din minsan. Sabi ko nga, hayaan mo na nga, tulog na lang. That's why kailangan merciful tayo, mahabag tayo. Habaan natin ng pasensya. Katulad ng sinabi ko sa asawa ko, habaan mo na ng pasensya yung mga kasama natin sa buhay dito sa bahay. Okay lang na makalat, okay lang na okay lang yan, sabi ko pa sa kanya. May bahay ka naman. Ganda-ganda mo, okay lang yan, bahay din yan. Pag binenta mo sa kamulinisin, naluwa sa kanya para tataas yung presyo niya. Pero ngayon, kaya ngayon, ulitin ko, nasanay na rin kami. Hindi na talaga kami nagtitiklop ng higaan. Hindi na rin ginaglalaba. Paglalaban na lang sa kana, didiretsyon namin. Pero wala na. Kasi nga, ina-influensya nila kami. Anong po ito? Dapat kami mag-influensya sa kanila eh. Sila ang nag-influensya sa amin. Kaya sabi ko, kaya mo na nga lang. Pero anyway, mga patisabalitaya, ulitin ko, let me conclude this one. Habaan natin ng pasensya sa ating kapwa. Amen? Amen. I hope you are blessed today. Palakpakan natin ang Diyos pa. Tayo po ay manalangin. We praise you and honor you, Lord Jesus. Just like what the song said, that we live to honor you. Lord, we honor you with our lives, Lord. Our lives are not perfect. Most of the times we do things that are against you. But you keep on justifying us. You keep on sanctifying us, Lord Jesus. Forgiving us, cleansing us from deep within, so that we will be serving you in honor and glory. Alam namin, Lord, na siguro kung pwede mong kamutin ang ulo mo, napapakamot ka na lang ng ulo, Lord, kapag nakikita mo ang mga anak mo. Pero ginagawa na hindi mo gusto. Tulad namin sa mga anak namin. But Lord, mercy is always there. Your mercy is always there to cover us. And help us, Lord, to extend that mercy to other people, to our loved ones, to our spouses, to our children, and even to one another in this house of worship. Lord, help us to become merciful, so that, Lord, we will live accordingly. Lord, we honor you today. We honor you tonight, Lord Jesus. And help us, Lord, to live a holy life for the rest of this week. Para, Lord, pagdating namin ng Sunday, ay kasama namin ulit kayo. Dalangin namin po muli, Panginoon, si Brother Orly, Sister Yoli, ganoon din si Brother Odi, Lord, na dumaan sa surgery. Dalangin namin ang mga kapatid namin ito na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng biyaya, nangangailangan ng kagalingan at kalakasan. Sama din namin, Lord, ang Daddy ni Brie, patuloy din ang pagpapagaling
Lord, there's a lot of people who needs mercy, Lord. There are people around us that need mercy. Help us, Lord, to be that merciful and forgiving person around them who understands them, Lord Jesus, so that they will see you in us, that they will see the forgiving power of God na may pwede namin i-extend sa aming kapwa. Muli, Ama, biyaya mo at ang karangalan mo, Lord, ang aming ibandayong sa aming buhay para makita kanila sa aming buhay, Ama. Ganon din, Lord, dalangin din namin ang paglalakbay ni mga yan, Lord, this coming Sunday from Manila to LA and to Canada, Lord. Dalangin namin na makarating siya ng matiwasay at siya po Diyos sa iyong ingatan at magtagumpay din siya sa kanyang mga pangarap sa buhay. Lord, alam namin, Lord, na di kailanman ay hindi mo pinagkait ang kahabagan sa amin. Ganon din sana kami, Panginoon, sa aming kapwa. Ito po ang dalangin namin sa mga pangyaring pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, and all the believers will say, Amen.